Mayong aga sa tanan. Pasensya lang sa akon nga boses no kay daw ano na ginatrangkaso kay tong Friday nabasa ko sang ulan. Nabtan ko dito sang ulan sa parking lot sa KCC. Abi ko safety na ko dito. Basa gali gyapon. Okay, so pasalamat kita no kay maski wala ton pastor. So may gintawag nga mag-deliver sa pulong sang Ginoo. Now, pasalamat ko kay hindi man ko qualified, no? Pero gintawag ko sa Ginoo para i-qualified nga magtindog diri sa inyong tabangan. So, thank you kay Pastor, kay Ma'am Vic, nagsalig nga for the meantime ako anay magtindog diri. Okay, so hindi ko first time magtindog diri sa itubangan, actually second time na, pero ang ako nga kakulba, the first time gyapon. Okay, now so church, hindi lang kamo mag-rely sa akon nga explanation, no? Mag-study man ta sa aton nga kaugalingon kay iba-iba ang mag-dwell ang Holy Spirit sa aton. Okay? So basi may ara ko diri karon nga maistorya nga hindi kamo uyon, no? Kag mag-object kamo da, hindi na ko katapos. Okay? So by the way, ang aton topic subong is makabulig gini sa aton, maka-encourage din sa aton, no? Isa pagigali regarding sa announcement ni Pastor, please pray, church. Mamatamat namon ni Abi, comply ang amon mga requirements. Actually, nag-abot namon nga marriage license sa isip ko. Do wala na chance nga nga ma-reject pa. Kaya ara na may marriage license na. Okay. So i-pray nyo. And then another thing, okay, may suri lang gid sa tanan sa iban nga hindi ko makuha, may anak ko diri nga itap diri sa sulod sang simbahan nga magninong kag ninang. Okay, actually gikonsulta ko man kay pastor, approve man kay pastor. So pasensya lang gid sa hindi mapilian, pero ang good news is tanan invited. Okay, so naghambal gani okay Abi, sa amon nga duwa gina-joke ko siya. Pamal ko damuon ta nga bisita, tapos ang bisita naton i-categorize ta. Ang wala sang dala nga tapos magbantay sa gate. Ang wala sang dala nga regalo, pwede gyapon kasulod kang magkaon. Pero ang pinggan paper plate lang. Tapos ang sudan puro sabaw. Na joke lang na, sir. Ginapakadlaw ta lang kamo kay ako diri sa tubangan na kulbaan na Abi. Okay. Okay, sige. So, sa nambalo kay na aton nga lesson subong is about isa ni siya sa Bible character nga makita naton nga blessing gid ang iya nga kabuhi, no? Okay, sige, hindi na magdugay kay mga 11 a.m. matapos. 11 try ko matapos ta dayon. Okay, so tatlo lang man ni siya ka subtopic. Okay, so gina-request na palihog magtindog. Okay, please paka-open ang inyong Bible sa Book of Job. So atong studyhan subong is about sa life ni Job. Okay. Okay, sige. Say amen kung ara na. Okay, Job chapter 1. Okay, verse 1. Isa lang ka verse aton basahon. Okay. Sige, dunganan ta basa. Job chapter 1 verse 1, ready read. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. There was a man in the land of Uz whose name was Job. Okay. Hinambal diri nga si Job was perfect and upright. Okay, karon mabalaan naton nga perfect and upright si Job. And one that feared God and eschewed evil. Sige, let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you so much sa opportunity nga magahatag sa akon. Thank you so much, Lord, sa salig sa among pastor nga gitugyan nga ako subong Lord magtindog sa tubangan. Lord, i-pray namon ang safety sa among pastor nga wala subong kabay pa Father God nga idulong mo siya nga safety diri sa amon. Kabay pa Lord nga ining pulong nga akon nga amon pagastudyan subong makahatag sa amon sang learning. Lord, atagi kami peace of mind, heavenly wisdom kaalam. Ikaw magapatunga sa amon Lord, sa name. Amen. Okay. So there was a man in the land of Uz whose name was Job. Okay. So kilala man natin siguro kung sino si Job, no? Okay, basi may mga kapitbahay kamo nga nga Job ang pangalan?
Okay. So diri diri sa aton ginbasa, si Job ang hambal diri perfect and upright. So nga aging tawag siya nga perfect and upright, no? Kay kabalo man kita, hindi man ni kuan si Job sa ato no, maskin bata kabalo naman sang story sang life ni ni Job. May mga struggles sa iya nga kabuhi. Okay. Before kita mag-proceed, sino man ni si Job? Okay. Si Job ang diri from land of Uz. Okay. Some scholars suggest that Uz is in Arabia Peninsula. Okay, makita daw niya sa Arabia Peninsula ang Uz. Some others may suggest it is connected to the region of Edom. And others says it is connected to the region of Mesopotamia. So, buot silingon, wala dito na clear kung sa diinggid makita ang land of Uz. Okay. Another character, perfect and upright. Okay, kaya perfect and upright. Okay, makita natin na karon. Feared God and eschewed evil. May kahadlok sa Diyos, kag ginasikway ang mga malain nga butang o malain nga buhat. Ari pagid. A father of 10 children. 7 sons and pilang babae? 3 daughters. Ano pagid? A livestock owner. Okay, owner siya sang damo ng mga livestock. Pila ang iyang sheep? 7,000. Ang iyang camels? 3,000. Ang iyang oxen? 500. Kang iyang mga babae nga donkey is 500 gyapon. And then last is, Job was the greatest of all men of the East. So kung makita natin, ang characteristics ni Job, perfect, no? Ara tanan, siguro manggaranon ni siya. No? Kag hindi lang siya manggaranon, damo-damo pa niya sa mga tinawo. Kaya nga naman, isipon mo, 7,000 ang iyang sheep. So hindi pwede nga bantayan na isang isa ka manugbantay. No? Damo, gid na. Okay. So karon aton studihan nga aging tawag siya nga perfect and upright. Tatlo ka butang. Okay, tatlo ka reason. Kun nga ang gintawag siya nga perfect and upright. Okay. So Job chapter 1, okay, dito sa mag-start sa verse 6. Okay. Pabalikan ko lang 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all men of the East. Okay. Job is perfect and upright. So, tatlo ka reason. Number one reason, Job's pain did not cancel his worship. Okay. Gintawag siya nga perfect kag upright, kaya ang iya nga mga kasakit nga naagyan sa kabuhi, wala nakapauntat sang iya nga pagtuo sa Ginoo. Amen? Okay, so nataon natin kung ano ning mga pain ni Job sa iya nga life. Okay, Job chapter 1 verse 6. And there was a day when the Son of God came to present himself before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Where comest thou? Then Satan answered to the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. So sang time nga nagatubang ang mga angel of the Lord sa iya tubangan, ara man si Satan. Papapil gini si Satan ba? Hambal sa Ginoo, nga ari ka di. Di ka nagalin. Hambal ni sa Ginoo kay Satan. Ay dito sa kalibutan nagalagaw-lagaw. Next, and the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? Nakita mo ba dito si Job? That there is none like him in the earth, a perfect man and upright man, one that feared God and eschewed evil. Okay, so ang bagsang Ginoo,
Di ka naghalin. Nagsabat si Satan dito sa kalibutan. Naglagaw-lagaw. Ang balas ng Ginoo, nakita mo dito si Job? Okay, perfect na si Job. May kahadlok na siya sa akon. Wala na siya gahimo malain. Anong sabat ni Satan? Then Satan answered the Lord and said, that Job fear God for naught? Has not thou made an hedge about him and about his house and about all the hath on every side? Thou hast blessed the work of his hand, and his substance in increase in the land. But put forth thine hand, now touch all that he hath, he will curse thee to thy face. Ang sabat ni Satan sa iya. Siyempre, mahadlok kina siya sa imo. Hindi kina siya maghimo sang sala. Kaya nga naman, ginasupply mo yung needs. Gina-increase mo ang sa iyang life. Oh, ginahalungan mo siya. Pero testingi bala, kuhaan na sa iya. Oh. Kung hindi kanya ano daw to? Bali Satan? Kung hindi kanya i-curse. Okay, hindi niya ka hambalan sang malain si mismo sa imo atubangan. Ang sabat sang Ginoo. And the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in thy power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Hambal sang Ginoo, sige. Ikaw bahala kung ano yung muon mo sa iya pagkabutang. Pero hindi lang siya pag-anha. Una hambal sang Ginoo. Okay. Dire mag-start ang pain ni Job. And there was a day when his sons and his daughter were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabean fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell you. Ano daw? Una, ginsalakay sila sang mga Sabeans. Okay, ginpanguha ang mga ano itong ginpanguha? Ang mga oxen. Kaya dito sila gaarado. Tapos ginpamatay pa ang iyang mga servant. So kung ikaw amo, palangga mo imong nga mga hayop, tapos lalo na kung mga honest na imong mga servant, masakitan ka. No? Di ba? Next, ang sunod pagit. While he was yet speaking, sa wala pa natapos ang iyang isa ka servant nga nagtunda, may ara naman nagabot. Anong sunod? There came also another and said, the fire of God is fallen from heaven and hath burned up the sheep and the servant and consumed them. And I only am escaped alone to tell thee. Nangilat naman, naigo naman ang mga sheep. Naubos naman tanan. Next, sunod naman nga pain. Ari naman, while he was yet speaking, there came also another to said, the Chaldeans made out of their band, out of 3 band, 3 ka grupo, and fell upon the camel. Camel naman ang ilagin, punteriya. And have carried him away, yea, and slain every servant with the edge of the sword, and I only, and am escaped alone to tell you. So nakita natin sa atong ginbasa, tanan nga mga livestock ni Job, naubos. Pati ang iyang mga manugbantay. Kag isa lang, tag-isa-isa lang ang nabilin. See? Kung kita siguro magamuna. Amuna matabo sa aton. Madula guro ang imong pagtuon. No? Kasi makambal ta panguros, ay makapanguros ta sang hindi isang time. Okay. So number 1 nga pain dito makita naton is he loses his livestock and servants. Okay. Nadula ang iyang livestocks and servants. Pero sa gihapon, ginahambal dito nga si Job is perfect and upright. Okay, next. Kadalawa nga pain. O, dalawa lang yung pain nga ginbutang nga. Kadalawa nga pain. Una, he loses his livestock and servants. Ikaduha, sa verse 18,
While he was yet speaking, there came also another and said, Thy son and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness, and smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And am I only am escaped alone to tell you. Diri naman ang iya naman nga mga kabataan. Okay lang tani ning mga ano na livestock niya. Pwede ka pa kabakaliwat sang babae, laki, partner para magdamo. Pero ari mga kabataan niya, no? Nag-abot ang mabaskog nga hangin. Ano natabo? Ginhakwat ang balay. Dito. Tapos daka ng mga kabataan. Ubos patay. No? Pero si Job, perfect and upright gyapon sa pihak sang natabo. Okay, anong response ni Job? Okay, verse 20. Okay. Sang nabatian to ni Job, kaya ang ginhimo na, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Imbis nga magsala-sala to si Job. No? Imbis nga magita siya pamaagi kung sinong basulo niya, kung sino natabo. Pero nung ginhimo niya, nag-worship gapon sa Ginoo. Okay, ano pagit? And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return hither. Wow. No? Grabe ang pag-recognize ni Job sa powers ng Ginoo. No? Sa munang hambalanon, gina-recognize niya nga wala sang iya. Iya tanan sang Ginoo. Hambal pagid niya, the Lord gave, and the Lord had taken away. Ari pagid ang mga manaang nami. Sa ginambal ni Job, blessed be the name of the Lord. Di kung kita mag-abot na sa aton nga muna ang mga struggle, mga problema, mahambal pa ba naton nga blessed ang pangalan sa Ginoo? Hindi gid no. Pero si Job lain. No? Lain ang iyang conviction sa iyang faith. Ara gid ang matutuod nga pagtuo. Although nga ang struggle niya, nadulaan livestock, tapos nadulaan pagid sang bata. Hindi lang isa, tanan gid. Di ba sa mga nanay ganino kung madulaan isa no? Grabe ka sakit. No? Sister Kim, kung nadulaan, o panganay noon ta to. Pero makita mo, wala niya man ginahambal, pero makita mo sa action niya ng gabi gid ang iyang grief, no? Siyempre, ginahalungan mo gud na. O si Job, 10, 7 ka lalaki, 3 ka babae. Okay. Job showed real grief. He was not a stone. Nakabatyag man siya sang kasakit. Kaya naman, siyempre, tao man siya. Hindi man siya bato. Hindi man siya hambal ng kasakanta. Gani nga, tulad nyo na may pusong bato. Okay. He felt the pain deeply. Nasakitan man si Job. Kita gani, makasandad lang ta. Maski hindi kayo sakit agay. Sakit gid. Pero si Job, although nga mo to natabo, pure gyapon ang iyang pag-worship sa Ginoo. Okay. Tao si Job, nag-agi sa mga pagsulay sa kinabuhi. No? So tagsa sa aton may haraman sa mga pagsulay. Pero sa mga pagsulay nga nag-abot, gina-honor ba naton gyapon ng Ginoo? No? Sad to say, no? May problema lang tagamay. Luya na dayon aton lawas. No? Tapos every Sunday, ang pag hindi katabo, wala kita bugas. Wala na kita suksukon pagka Lunes. Ay, pastor, hindi ko magsimba. Mangita na ko bugas. Manglaba na ko, kaya kami suksukon pagka buwas. No? So, kapakita lang na nga hindi pure ang aton nga faith. May faith kita, pero may doubt.
No? Wala kita nagasalig sa power ng Ginoo. Instead nga absent kita, i-pray natin, Lord. Hindi anay pa, pa ulan na. Tugudi, ano tawag sina? Itugot nga ang sigas ng adlaw. Halin sa alasay sa aga. Hasta man mag-alasay sa aga. Na? Ang ano ba? Salig lang kita sa Ginoo. Para kay Job. Maski ano pa nga pain, wala gid siya naghambal sang malain sa Ginoo. Wala na hinder ang iyang pag-worship. Wala na cancel ang iyang worship sa pain nga nagyan niya. Kabalo ko tanan kita din, may mga pain man. No? Tao lang man kita, may kasing-kasing. Pero tandaan naton, sa tanan nga pain sa aton nga kinabuhi, okay, i-honor lang naton ang Ginoo. Wala sang iban nga makasabat sa aton nga mga pamangkot kundi ang Ginoo lang gid. Tano nga rason tandaan naton, aton kabuhi regalo na sa Ginoo. Siya naghatag, siya man magkuha. Para kay Job, ginonor yang Ginoo. Hindi kita problema kung wala na kita bugas. Kaya hambal ni Job, wala man daw siya dala pagbata. Pagbata sa iya. No? Kung wala ka masahe, harap mo si Brad Maki. Pasundo lang kay Brad Maki. O Ginoo na maghatag isang panggasolina ni Brad Maki. Okay, so tandaan naton ang aton ginahimo para sa Ginoo. Ibalik niya gid na Japon para sa aton. No? So pasalamat kita kay Mayara diri mga members, mga senior naton, mga nanay tatay. Si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy, kung isipon, senior na, dapat magpaway na ni siya, di ba? Pero nga naman, di kayang pagserbisyo sa Ginoo, wala man napiling edad. No? So dapat maging example sa aton si Ma'am Joy, kasi siyempre senior na siya. Iban pa nga mga senior. Mga tatay, Brad Ferdy. May mga may mga pain man din ginagyan aton simbahan, pero still, ara gyapon siya kag ang iyang family. No? So tandaan naton kay ang aton nga mga testimony, amo na siya ang encourage para sa iban. Okay, Job pain did not cancel his worship. So ilugon tani naton si Job na para nga hindi maskin ano pa nga pain, hindi ma-cancel aton nga pag-worship. Everyone loves to worship when life is good. Di ba namin magsimba? O kung damo kita kwarta. Siyempre, kung damo kwarta, wala ko man ginaisip nga baydan nga utang, no? Pero kung damo kita Shopee, mas better lang magsimba kay para pag-abot sa delivery, ay tao dito. Simba na lang kamo. Okay. But the truest test of worship is not in sunshine. It is in the storm. Dira gid nimo matest ang imong faith sa Ginoo kung ara ka sa problema. No? Ay sometimes kaya panawag lang kita sa Ginoo kung may ara kita sang problema. No? Tapos kung may mga lapit na December, sino din nagtatrabaho? Okay. So dapat ang mga sa lapit na December, kaya mga nanay wala man trabaho, dapat sino magatag sang ilang 13-month ka bonus. Okay, si husband, wala. Naubos na ka-withdraw na cash advance na. Okay. So tandaan natin, the truest test of worship is not in sunshine, but it is in the storm. Job lost his wealth, servants, and 10 children in all in one day. Yet his response was to fall and worship God. Nadula ang iyang 40 ka bata, iyang mga hayop, just in one day. Pero ang ginimo niya, nag-worship God po sa Ginoo. Nagapakita lang nga gina-honor niya ang Ginoo sa tanan nga substance niya. Okay, so number 1 pain. Number 1 reason kung perfect and upright, Job's pain did not cancel his worship. Ikaduha, okay, Job's perspective anchored his worship. Ang perspective ni Job, naga-anchored ang iyang worship, upod ang iyang pag-worship sa Ginoo. Okay, verse 21. Hambal diri,
And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Okay. So, anong mga perspective ni Job? Okay. Number one, he recognized God's sovereignty. Okay. Gin-recognize niya ang Ginoo nga labaw sa tanan. No? Kanami no nga i-recognize naton ang Ginoo nga labaw sa tanan. No? Pero usually abi ka isa sa aton ka buhi. Mas nahadlok pa kita sa sa tawag sina sa aton boss kung nagapatrabaho kita. No? Maskin Sunday na pa-duty, ma-duty gid kita. No, i-pray nato na nga tani hindi na siya makuhan. Another pagid, no? Mga bana hadlok man sa asawa. So ako gani pray magsulod ko sa buhay mag-asawa. Okay? Tindugan ko gid nga ako gid ang head sa family. Di ba? Tama no? So mga bana hindi madlok sa asawa. Ikaw mong head sa family. Mambali ka at mambali mga nanay, lantawon ta lang karon eh. Okay. Napadayon ta, he recognized God's sovereignty. Kaduha, next is he remembered life's brevity. Okay, ano daw ba niya? Gina-recognize nga ang kabuhi, nubo lang, short lang. Life is short. Anytime pwede kita kuhaon sang Ginoo. No? Ang bali Job, naked came I, naked shall I return thither. We don't truly owe. Wala kita sang aton diri sa kalibutan. Kung may aton man diri sa kalibutan, utang lang, no? Utang lang gid ang mayara ta. O sino diri wala utang be? So tanan ta may utang. Utang na loob. Okay, next. Wala kita sa ara sa aton. All is a gift from God. Regalo lang gid nihalin sa Ginoo. No? Amo na nga that's why kaisa lang kita mga buhi sa kalibutan, so mga lagad na lang gid kita sa Ginoo. So hindi man perfect aton pagpangalagad, hindi man perfect aton attendance every Sunday kag Wednesday, pero tinguan naton nga kung absent man kita may ara sang rason. No? O hindi man gid siyempre ara pa ta sa kalibutanon. Ara gid sa Satan. Gaupod, pero i-pray naton nga ang mga plano ni Satan i-hinder na sang Ginoo. No? Okay, next. Katatlo, he chooses not to complain. So wala nag-complain si Job. Maski pa mo matong mga pain nga nagyan niya. Never gid siya nag-complain. O, ambal sa Job. Okay, dire, Job, chapter 2. Okay, verse 1 to 10. So basahon naton. 1 to 10. Again, okay. Una to siya nga, pagsulay ni Satan kay Job. Kay gitest na si Job. Kung tuod gid ba ang pag-worship sa Ginoo. So una nga test, bigo si Satan. Sa gihapon si Job, amo lang gihapon. Ari ikaduha. Again there was a day, chapter 2 verse 1, again there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. Si Satan, ara gyapon. Nag-report man siya. Anong ba sa Ginoo? And the Lord had said unto Satan, from whence comes thou? Di ka nagalin. Ngari ka di. Sabihin, hindi daw dapat kinanglan, no? Amo na siyang gisa sa aton nga kinabuhi, may ara gisang Satan. Okay. Next. And Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up and down. And the Lord said unto Satan, as thou consider my servant Job, that there is none like him in the earth, one that feareth God and eschewed evil, and still he holdeth fast his integrity. Okay. Although thou movest me against him to destroy him without cause. So, ang bali sang Ginoo kay Satan. Nakita mo ba dito si Job? Sa gihapon, amo lang siya gihapon. Arang gihapon ang integrity niya, even though ngagin, mo siya? Tinatagan mo siya siyang pagsulay. Anong sabat ni Satan? Di pagigit siya kumbinsido. Yung kisa, amo mong kita sa Kristohanon ta. Lalo na ni sa mga kabuhi, sa mga estudyante. Example, acquaintance party. May mga circle of friends ka mo da. Hindi man tanan yung friend is Christian.
Mas labang gid ang unbeliever. Tawago ang balon gabi. Sis, acquaintance party, ari tadi para mag-party-party. Shot anay, tagay. Oh. Di ikaw man, kay gusto mo man matilawan kung anong lasa sang tanduay, ati nag-try ka man. So hindi dapat amuna, no? Maging example dapat si Job sa aton nga kinabuhi. Di ba? Next, ano pa ito? So Satan, okay, ang bal ni Satan, and Satan answered to the Lord and said, skin for skin, yea, all that man hath will he give for his life. But put forth thine hand now, ang bal sa Ginoo, but put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. Ito ang bal ni Satan. And the Lord said unto Satan, behold, he is in thine hand, but save his life. Ikaw bahala, Satan. Ginatugyan ko sa imong nga gahom kung ano himo mo kay Job, pero hindi lang siya pagpatya. Ano ginimo ni Satan? So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job with sore boils from the sole of his foot unto his crown. So ano nagtubo sa kay Job? Sore boils. Ano siya? Nang may arak nga ano? Mga uyapos. Kasi sino din nakatry uyapos? Di ba? Isa lang ang usually nagatubo, isa duha. Pero kay Job, hambal diri, halin sa sole of his foot. Halin sa dapa-dapa. Hasta diri. Imagine nyo, pilayan kamok sisilin ito na ubos ni Job. Pero wala siya nagreklamo. No? Anong sabat ni Job? Ari, hambal sang iyang asawa, ay Job, i-curse na lang na ang Ginoo, total mapatay ka naman. Pero nang sabat ni Job sa iyang asawa, sa verse 10, makita natin dira, ang sabat ni Job sa iyang asawa, imbis nga magpati siya sa iyang asawa, anong ginimo niya? Ginakiga niya iyang asawa. Amalira, kung sa kayuhan gani, kung sa blessing, ginabaton naton halin sa Ginoo. Pero kung problema, hindi kita magbaton. Do ka unfair, no? Dira mo to hambal ni Job. Kag, maski mo na to naagyan niya, wala gyapon siya naghambal sang malain, batok sa Ginoo. Wala gid siya nagreklamo. O sa aton subong, we are keep on complaining. Gamay lang nga butang, nag-complain na kita. Gamay lang nga kapoy, nag-complain na kita. Hindi kita makontento kung anong arak na sa aton. Gusto naton garalapaw gid. No? Nang mata mo lang bala ang gusto, pero ang imo nga hindi. O example, sa kakumon nga ma-encounter naton nga naka-complain. O hindi man siguro tanan, pero may mga kabataan, no? Naka-complain sa ilang mga parents, sa mama, sa papa, kung kulang ang balon. No? So dapat hindi. Kung ano tong inatag sa parents, blessing na. Dapat pasalamatan. Siyempre, kung ikaw man mismo makita sa sitwasyon sa mga parents. Si Makin, pila ang imo balon? 100? Dapat, G's lang. Balik kay Papa ang 90. Panggasolina mo pa na pa. No? So, dapat hindi kita magreklamo. So, amon gani sad to, piso, itong may karabaw, piso, may karabaw ka na. Tapos, 2 pesos, bakal ka sang santol, dumadunlan ka na katulon kaliso niya. No? Subong amo lang man nagyapon. It's a matter of self-discipline. Maskin 1,000, pila pa na kalibo imo balon, kung gasto lang nga gasto, gamay gyapon ang value. No? I-treasure nyo ang kahago sa inyong parents. No? Ako, subong kay hindi pa man ko parent, consider pa man ko nga
nag-graduate man ko, nag-eskwela man ko, never ko nag-complain sang balon nga ginhatag sa akon nga parents. Hindi man kami magaranon. Nagapanggarab ako sa una para may balon. Tudtod na. Naga-treasure. Oh. So, maskin late ako mag-abot sa treasuran, pag-abot ko manghimos na lang sang pisnit, buog yapon akong sweldo. Na? Paning kamot? Damo subong. Ano pagid? Hari pagid. Na? Sa panimalay, siyempre, amo na yung basic natin yung example, kay wala naman tayo iba, sa sulod panimalay naman lang gid. O mga bana, pare naman. Tapos ng bata, bana naman. Sunod, asawa naman na yun. O mga bana, kung hindi ka namin luto ni Mrs., hindi na magreklamo. O mga Mrs., ang tawag bala ka mo sa TikTok subong kung pagpatilaw pa lang, wala pa nakahambal nga kalain. Hampak ko na dahil sa taklob ng kaldero. Tanan, gina always namit, gina ang luto. Kung medyo tagilid, kung ara sa, daw lasa sang dagat sang London ang sinabawan, namit-namit gid ba? No? Sa misis naman, hindi magreklamo kung hindi ka remit si mister. No? So, ang akon lang dire, bot pahambalon, ano man yung mga struggle, hindi kita magreklamo. No? Mag-intindihanay lang gid. No? Kay, siyempre, sa mag-asawa, wala naman iban nga magbuligay, kundi kamo laman nga duha. Okay. So, ginambal ko gani ni hambal ko. Doon hindi mga wording nga maghimo sang example about sa asawa kag kag bana. Kay wala pa man ko kasal. Pero gina-practice ko na nga daan para madipinsahan akon kaugalingon. In preparation na. Okay. So, amo to siya, Job's perspective anchored his worship. So, tatlo lang ni. Una, Job's pain did not cancel his worship. Ikaduha, Job's perspective anchored his worship. Okay, last. Tama gid. Okay, last. Job praised in suffering, glorified God. Okay. Maski pa ang mga suffering ni Job nga agyan, gin-glorify niya gapon ang Ginoo. Di ba? Ano una? He ended with praise, not bitterness. Kaya nga naman, ano ba ni Job? Blessed be the name of the Lord. Tani, no? Among lagid kita sina, no? Instead nga maging bitter kita, i-praise naton Ginoo. No? Nagapakita lang mature na kita nga Christian, no? Kung gina-honor naton ang Ginoo sa tanan. Okay. Satan's accusation in Job 1:9-11 was that Job only served God for blessing. Job proved him wrong. Okay. Ang ambal dito sa Job 9-11, chapter 1 verse 9-11, ginimo to siya ni Satan para ma-prove ni Satan nga si Job nag-serve lang sa Ginoo para lang sa blessing. So kita dapat amo man na. No? Hindi man kita pare-pareha diri estado sa kinabuhi. Sige lang, padayon lang. No? Kay, by the way, pag abot dito sa langit, bilin man na naton diri tanan. Na? May blessing man o wala, padayon gyapon kita. Amen? Okay. Next, ano pagid? Ikaduha, okay, dili na mag-end. He enjoy the blessing of the Lord. Una, agom sa sang mga kasakit. Pero, at the end, may blessing yapon ang Ginoo sa iya. Okay, Job chapter 42, verse 10-11. Harap pa ka mo? Okay, do hipos-hipos gid ha, do dugang kulba. No? Amen? Okay, sige. Job chapter 42, ang pinakalas nga chapter, verse 10-17. Okay, sundan niyo lang sa inyong mata. Verse 42, chapter 42, verse 10, and the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before.
And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. May ara ni siya, 3 ka friends si Job. Sino ang friend niya? Si Eliphaz, ano pa to? Si Bildad, kag si Zophar. Okay. Ning 3 ka friend ni Job, ara man ni sila. Para mag-advise kay Job. Pero, imbes nga magambal sila sang tuod about sa Ginoo, do ginapagawa nila ginbasol nila si Job. Ay Job, nang tanan nimo nga nagyan, tungod na sa imo mali ba kanay mo? Amo na mga istorya nila. Ay nag-pray sa Ginoo, muna ang ginatagan ka muna. Curse na sa imo sa Ginoo. Pero si Job wala nagpati. Tungod sa itong mga istorya, ginatagan sila sang Ginoo sang task. Mag-offer sila dito sang burnt offering, tapos i-pray sila ni Job. Okay. Next, padayon ta. And then came there unto him all his brethren and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they mourned him and comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him, and every man gave him a piece of money, and everyone an earring of gold. So damo-damo sa mga blessing nag-abot kay Job after sadto. No? Naaman, tungod kay wala sang bitterness sa iya nga tagipusoon. Padayon sa gihapon, pure japon ang iya nga pagtuo sa Ginoo. Okay, next, ano sunod? So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Okay, na-mention kay na twice. He had 14,000 sheep. Ang 7,000 na himo nga 14,000. Next, ang 3,000 nga camel na himo nga 6,000 camels. And 1,000 of yoke of oxen, and 1,000 she-asses. So, times 2 sang Ginoo ang mga pagkabutang ni Job. So, kita, kung anong madula sa aton, hindi kita maghinayang. Nadulaan mo kita, friends, diri. Sige lang, pray lang naton. Kaya kung anong nadula, balikan mo na sa Ginoo. Di ba? Next, ano pagid? He had also 7 sons and 3 daughters. May bago na siya nga bata. 7 gyapon ka lalaki, kag 3 ka babae. Ari, and he called the name of the first Jemima or Jemima? Jemima ba? Jemima. And the name of the second is Kisha. And the name of the third, Karen. Anong pag-pronounce? Karen Hapu? Okay. Would like to pronounce, no? Okay. And all in the land where no woman found is so fair, the daughters of Job. See? Wala sang iban nga babae nga makatupong sa kagwapa sa mga bata ni Job. No? Islan sang sang mas nami pagid. Okay, by the way, ano mga pangalan sang bata ni Job? May ara ni siya nga mga equivalent nga nga mga distinction. Okay, so ang baldiri ang Jemima means dove. Or daylight. Symbolizes peace, gentleness, and beauty. Sa symbol pa lang, mambal ka na nga, wapag-wapagid. No? Ano pagid? Nikisikisiya naman, symbolizes cinnamon-like that represent sweetness or fragrance. And then naman si Karen naman, horn of antimony or horn of eye paint. Okay. Antimony was used in cosmetics para i-beautify ang mata. No? So, nami ang mga description. Ang baliri, and the land where no
woman found is so fair as the daughter of Job. So grabe ang blessing sang Ginoo. Kung anong nadula, gin times 2 niya. Ang mga kabataan ni Job nga nadula, ginbalikan niya. No? Next, ano pagit? And after this, leave Job 100. After this, live Job 140 years, and so his son and his son's sons, even 4 generation. So Job died being old and full of days. So after sad to, ano na? So after sad to, base init diri sa sa sulod. Pwede guro ikwan. Na lang, igawas na lang, Brad. Oo, igawas na lang, Brad. Sige, ibuligan. Anay na ito, buligan. Hindi lang pagtumpukan para makaano ang hangin. Hindi lang maano. So, amen? Para pa kita? So, i-pray natin si nanay. No? O sige, padayon ta. Lapit na matapos. Okay. So, Job died being old and full of days. When believers worship in trial, the world sees a faith that is real and unshakable. No? Kung isa ka believers, during trial sa iyong life, kung makita nila nga nag-worship ka, nagatuo ka gyapon sa Ginoo, okay, makita nila ang imo nga pagtuo is tutuod. No? Ano man nga mga problema. Okay, next. Kung sa time sa mga problema, sa kinabuhi, kag nagapadayon kita sa pagtuo sa Dios, makita sang palibot ang aton maayo nga testimonya. Kag tungod sina, maka-encourage kita sa iban nga magpadayon man. Okay, diri na kita conclusion. True worship is not tested in a views on Sunday. So ang totoo daw nga pag-worship hindi makita diri ngara ka sa pulungkuan. Ang tuod, it is tested in the ashes of life's uses. Okay? Dira daw na makita kung may ara ka sang ginaagyan sa kinabuhi. Amen? Okay. Like Job, we learn to say, though he slay me, yet will I trust in him. So pareha kay Job, no? Maskin pa ginhatagan sa mga pagsulay, pero ara gyapon nagapadayon siya kay pagtuo sa Ginoo. So tandaan naton, no? Hindi perfect ang aton kinabuhi diri. Pero ang mga pagsulay nga na pwede nato na siya malikawan paagi sa pagtuo sa Ginoo. Magbutang lang kita sang pulong sa Ginoo sa aton kasing-kasing. Okay. Kay mag-serve na siyang as reminded sa aton as a Christian. Okay, so duko kita, mag-pray ta. Lord Jesus, thank you so much sa gamay nga time nga imo gihatag sa amon. Thank you so much, Lord, nga
Ara si Job nga maging example namon, Lord, sa amon nga daily life as a Christian. Tudloy kami, anuman nga mga struggle, anuman mga problema sa amon kinabuhi. Hindi mangin rason, Lord, nga kami magpalayo sa imo. Hindi mangin reason, Lord, nga kami maguntat sa pagtuo sa imo. Instead, Lord, magpadayon kami. Kay pareha kay Job, kabalo kami, ang amon pagpadayom, may upod nga blessing sa ulihi. Lord, tudloy kami nga maging responsible Christian sa amon nga task, Father God. Salamat sa tanan, sa nabili namon nga oras, of di kami, in Jesus' name. Amen. So, thank you so much sa tanan.